Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung kay Saldico, ang pagkaalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinal ho sa kanya. Akala ko po isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Ano pong kwenta ninyo, Yusek? Galing po kanina kay Senator Ping Lacson, ang estimate niya about 29 billion po ang kanyang estimate. Hindi po, yung 420 yun eh. Ang katumbas po ng 420 na so far nakukwenta natin ay 29.75 billion. Tama po. Ngayon po, 8,000 po yung bale pinagkukunan natin ang possible final number of all ghost projects. Kaya sabi ko kay Yusek, pakikwenta mo, 420 divided by 8,000 x over 29.75, bilang po yun? $156 billion, tama po? 156 billion. Yeah, tama ho. O yan po yung po pwedeng mangyari kung sakasakaling 8,000 lang. Baka umabot naman kasi ng 10,000 po eh. Kaya lalaki at lalaki po. 100, yan ang potential po, 156 billion. Yes, Mr. President. Correct. Kanina po, sa pagtatanong po ng mga naunang kasama natin, Mr. President, ay nasabi yata ng ating secretary na ang DPWH po at saka ang ICI ay nagsama para magrekomenda po ng pagpapile ng plunder and other charges against former President Saldico and former Speaker Martin Romualdez sa opisina ng Ombudsman. At ang pinagbasihan po ninyo, kung tama po ang aking pagkakadinig, Mr. President, ay dalawang bagay. Yung 100 billion worth of government contracts secured by SunWest from 2016 to 2025 at saka yung statement po ni Orly Gutesa. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po, Mr. President. Among others, pero tama ho kayo. Ngayon po, Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung kay Saldico, ang pagkaalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinal ho sa kanya. Akala ko po isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit parang, ba't po hindi nagsabay? Yung kay case po ni Saldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolores sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po.
So, inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa? Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at may tiwala ho sila sa ombudsman na magiging masinop po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagutin niyo, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. Hindi po ba ninyo ginamit yung kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Well, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement at sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang sworn statement. Wala pong saysay yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero Mr. President, kung inyo pong susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989, dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter pinapatos po ito po hindi po letter, hindi anonymous letter, siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede ninyong ipack-check naman? Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-i-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong nagawang ganong action, Mr. President? Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman at sila po ang meron pong kapangyarihan kung gustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong mga statements. So, nasa kanila na ho yun. Alam niyo, Mr. President, nung isang araw lang nandyan ang ombudsman. Akalain yung nakalimutan kong itanong yun. Wala pa ho yung video. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video na siya. Yung mga naunang video. Yung mga naunang video, siguro may 3 video na po. Kasi yung mga nilabas niya may pang-4, pang-5. Pero merong unang 3 na Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo Nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka ano lang ho, baka di lang ho kayo nag-almusal o siguro nga po, dahil sa maaga ho kasi, siguro, maaga ho yun maaga. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.